ipababasbas ko ulit ang Malacanang. Nung isang beses nga nagpunta ako sa Malacanang, may kasama ako mga spirit questors. Pumunta talaga kami sa Malacanang para i-check ang lugar. Pagpasok ko sa isang kwarto, naloka ako. Nakita ko si Gloria. Napatunayan ko, putang ino, may duwende nga sa Malacanang. At hindi basta-basta duwende. Duwendeng itim ang nakita. Baka may mga PSG dyan. Oo, at dahil nung tumawag agad ako sa Guinness Book of World Records, sabi ko, ipapatala ko na, kailangan magkaroon na ng record ng Pilipinas. Sabi ko, ang Malacanang, ang pinakamalaking nuno sa punso sa buong mundo. Dahil dito natutulog ang pinakamakapangyarihang duwende sa buong Asia. Kaya nung nakita ko siya, sabi ko, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Sabi naman sa akin, oh, siyempre daga siya. Takam na takam siya kay Cheese. Sabi ka, Cheese! Cheese! Halik lang siya ng halik kay Cheese. Kaya nung pag-alis ni Cheese, si Cheese may ngat-ngat dito. Ilan lamang naman yan sa mga gagawin kong proyekto kung sakasakali magiging presidente ako. Naiinitan ka na ba? Kasi ganun ka ng ganun. Pasensya ka na mainit, ha? Mas maiinit pa ba sa suot ko? Puta, ikaw, sige, itry mo magsuot ng seat cover kung maging hindi ka magkitata. Ang gwapo nito, oh. Gwapo mo, mahirap. Diba? Ay, kala, focus mo nga ulit. Putang na, Jinggoy, kamusta ka na? Kaya naman pala tuwang-tuwa ka nung ino-operate ko ang gobyerno. Nakakaloka si Jinggoy. I-focus mo siya ulit. I-focus. Oh. Taray, oh. Tangin ng batok yan. Parang tuhod din. Oh. Nakakaloka ka. And then, biro lang kuya. Cute ka. Joke. Sino asama mo dyan sa babae niya? Mga babae dyan. Ikaw? Nagda-drugs ka ate? Isa yun sa mga maling desisyon ginawa mo sa buhay. Pinakasalan mo yan, laki-laki. Nakakaloka ka. Tingnan mo yung tsura ng itim-itim. Nagmamaragay sa CV mo pag tinira ka. Papatira ka lang sa ganyang lalaki pa. Sana papatira ka na lang sa mga sa mga droga-droga, sa mga biro lang kung niloloko lang. Maganda ang asawa mo. Hindi nga nag-iisip. Pero maganda, mukhang nagmamahalan talaga kayo. Mahal mo talaga siya, girl. Talaga. May mga tao ba ng choice, no? Dahil kakatuwa. Ba't natin yung mga backup dancer ko? Pati kayo mag-rehearse sa likod, may pang-10 pa kami sasayawin. Nakikinood kayo, hindi mo kayo nagbayad ng entrance? Ay, yung mga nakatay, gusto nyo umupo rito? Feel nyo, okay lang sa akin. Sige, oh my God! Nakakaloka yun. Si Mami nandiyan dyan. Kaloka. Gusto nyo? Kasama niya kayo? You wanna sit here? Sa stairs? Okay lang. O kayo, tayo kayo dyan. Bayad naman kayo rito eh. Halika na. Te. O kayo. Pati yung mga nasa gilid. Gusto nyo rito? O. Halika. Tapos ito, pwede itong iusog eh. Gusto nyo usog, tapos mag-Indian seat, tapos mag-bonfire tayo dito? Pwede kayo umupo rito, ate. Hindi ka pwede magsama. Ikaw lang, mag-isa ka lang. Ikaw lang mag-enjoy ka tayo. Nakaya ka pa, bakit? Ano to? Pintrip nyo? Pintrip nyo? Ikaw lang ka? Hindi, dito. Since nauna ka, ikaw pinakamagandang pesta. Dito ka, dito. Halika rito! Magpe-prayer meeting. Tumayo nga. Puta, gusto nga yata ng pilitin. Halika. Kasi nahihiya talaga ako. Usog kayo rito. Yung mga gusto mong umupo. Sige. Oo, pwede po. Pwede talaga. Sige, pwede talaga. Kung pwede ko nga lang, Diyos ko. Sige ha, upo na kayo. Yung iba hindi makita. Nakikita niyo ba ako sa taas? Hindi. O magpahinga na, tapos makinig. Huwag lang manood. Ayan, okay na. Hindi, alam mo, nakakatuwa. Ang dami talagang supporters na napunta rito. Sabi nga ng manager ko, ni OJ Diaz, ang daming tao sa labas. Feeling ko sisikat ka. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sana magkatotoo. Meron ako mga fans nagpunta rito. So sobrang tuwa nila sa akin for how many years doon pinasasaya ko sila. Pinadala nila ako ng memorabilia. Pinagawa nila ako ng rebulto. Totoo! Nandito ka. Pinadala nila ako ng rebulto at ngayon ko lang makikita. Tapos kakatuwa.